Amen! So, tayo pong lahat ay excited. Ano po? I-claim po natin ang blessings ng Lord ngayong 2026. Ano po? Nung nakaraan po, ang ating mga pinag-aaralan ay series. Kung napapansin nyo, naka-series po tayo this month. And so, sa nakapokus po ang ating mga lesson, ang ating mga Sunday, umpisa pa lang naman, ang ating mga Sunday sermon, diba? Tungkol sa mga taga-Israel. Ano po? So, naalaman naman natin nung unang week, yung pagkaalis nila sa pagkaalipin sa bansang Egypto. So, maraming pinagdaanan ng Israel bago sila makaalis sa bansang Egypto. Diba? Iyan pa po ay pumayag si Parao, pero nangyari po muna, iba-background ko ulit para medyo natin sa mga wala ng first week. So, yon. At pagkatapos, naisip ni Parao na ay hindi pwede, sayang naman yung mga alila ko na to kung patatakasin ko lang. Kaya hinabol nila sa Red Sea. Ano po? Yan yung pagkahati ng pulang dagat. So imagine niyo, daming miracle na yung ginawa ng Lord bago makarating sa Promised Land. So tayo po, maraming milagro ang ginawa ng Lord sa atin bago tayo makarating ngayon sa taon na ito. Naniniwala po ba kayo? Isipin niyo po yung last year na pagpapala sa atin ng Lord, diba? So, ang mga Israel, ganun po, 400 years sila na nakabandage sa Egypto. Sila po ay alipin ng Egyptians. So, ano yung susunod na mangyayari sa kanila? Ano kaya? May idea na kayo? Alam mo po sa mga nagbabasa ng Bible, alam nyo na yung susunod na mangyayari. Hindi ganun kadali ang pagpunta sa Promised Land. Tayo din, hindi ganun kadali na makarating tayo sa heaven. Ano po? At makapiling natin ng Lord. So, ang journey natin, mahaba pa. Amen? Sana umabot nga ako ng ng 80 plus. Yan. So, sabi nga, ano yung susunod na mangyari? Saan kaya sila pupunta? Pagkatapos sa Red Sea, saan na sila pupunta? Dumaan sila sa desert, sa disyerto. At ngayon, saan po sila pupunta? Saan sila dadalahin ng paglalakbay nila? Hindi kasi hinayaan ng Lord na tayo po, marami na tayong mga shortcut ngayon, marami ng mga daan na madali. Pero minsan, kahit ano yung mapa natin, magulo, no? Minsan merong ililid ka talaga sa lugar na yung, lalo na yung Waze, yung Google Map, ayan. Minsan, hindi ka pa rin magtitiwala sa kanila dahil minsan nililigaw ka rin, Pero ang Lord, hindi tayo ililigaw. Kahit malayo yung pupuntahan ng mga Israel, mga Israelita, alam ng Lord kung bakit sila. Pwede naman kasi sa ruta na maiksi lang. Pero bakit ang haba pa ng nilakbay ng mga taga-Israel, ng mga Israelita? Kasi alam ng Lord na hindi pa kaya ng mga Israelita na lumaban sa mga Pilisteo. Hindi pa sila handa. Ikaw ba naman, alipin ka lang buong buhay mo, naglingkod ka lang dun sa mga Egypto. Kung ano yung sinasabi nila, yun lang ang gagawin mo, di ba? Parang ang sa atin, di pukpok. Kumbaga, kaya syempre, hinanda sila ng Lord. So, ngayon po, yun yung pag-aaralan natin ngayon. Yung kasunod na nangyari sa mga Israelita. So, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Guide me, O God, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Buksan mo po ang aming mga spiritual mind, spiritual heart, and spiritual eyes, Panginoon, na manamnam namin ang bawat salita mo, O Lord God, at maintindihan po namin, maunawaan namin ang bawat salita, at maging ako po, Panginoon, anoint me with your oil, Panginoon, anoint me with your blood, Panginoon, na sa gayon, maipahayag na maayos at maliwanag, Panginoon, ang mga nais mo na sabihin sa bawat isa sa amin. O Lord, hallelujah, we thank you, O God, for this blessing, for this morning, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun. So, yun na, doon na tayo sa pag-uusapan natin ngayon. Samahan niyo po ako sa Exodus 16, 1-8. So, pwede nating buksan yung ating mga Biblia
sa Exodus 16:1-8. Lessons from the wilderness. Yan. So yan, makikita na natin. Meron na agad tayong idea. Lessons agad from the wilderness. Alam na natin kung saan pupunta ang mga Israelita. Diba? So, ano nga ba yung wilderness? Marami tayong matututunan sa mga Israelita. Yung journey nila, pagkagaling sa Egypto, papunta sa desert, sa Red Sea pa lang muna, tapos sa desert, and then yan sa wilderness, and yung kung makakarating sila sa promised land. Hindi po nila maintindihan. So, sila, hindi nila alam kung ano yung ganda ng paglalakbay nila. Pero tayo, makikita na natin yung lesson na galing sa kanila. So, napaka-blessed natin lahat. So, sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Wow, pinagpala ka ng Lord. Kasi maririnig mo yung message natin. So, sabi nga dyan, marami tayong matututunan sa kanila na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi bagong taon, bagong pakikibaka. Parang mga Israelita, bagong bansa, bagong pakikibaka nila. Ano po? So marami tayong matututunan sa kanila. Ibig sabihin ng wilderness, ayan, yung pong, dun muna tayo sa physical meaning ng wilderness. So, ang physical meaning po ng wilderness is ilang o parang. So, sino na yung mga nakakita ng ilang or parang? A wild and uncultivated region as a forest or desert, uninhabited or inhabited only by wild animals, a tract of wasteland. So, walang tao. Hindi siya residential area. Ano po? Hindi pwede magtayo ng bahay sa parang na yan. Pero ang hayop, pwede. Pero, kaya nga, sabi niya, desert or kaya ay wilderness yan. Parehas lang sila na wilderness, yung ilang at parang. So, ang spiritual meaning naman po ng wilderness, ayan. Yung spiritual meaning na pag-aaralan naman natin ngayon ng wilderness sa Bible, testing and trials, dependence on God, transformation, and divine encounter. So, marami pong ginagawa ang wilderness na to para ma-shape yung mga puso natin. Diba? Not lang na masiship tayo sa iba't ibang pupuntahan, yan, location. Pero, meron pwede din na ito ay emotion. Ang wilderness po isang emotion. Diba? Yun yung feeling mo, lonely ka, abandoned ka, nag-iisa ka, drained ka sa spiritual life natin, tapos lazy. Yan, yung mga kauna-unahan yan. Tapos parang hindi pinakikinggan ng Lord yung aking mga prayer. So, yan yung mga wilderness moment ng mga Christian. So, sabi nga dyan, sa verse 16, almost 1 to 2 months, 1 to 2 months, 1.5 or almost 2 months na naglalakbay na sila nung mapunta sila sa wilderness. So, syempre, nag-part na sila ng sea, yung dumaan na sila sa dagat, hindi na nila tanaw ang Egypto. Kahit lumunyon sila, hindi na nila tanaw ang Egypto. Malayo na ang narating nila. Di ba, malayo na yung pinaglakbayan nila. Kaya napunta na sila sa wilderness. So, maraming ginawa, marami silang dala. Di ba dun sa unang lesson natin, nagdala sila ng pagkain, ng mga hayop, galing sa Egypto, dahil sinabi ni Lord na hindi ako papayag na wala silang dala. Kasi gusto niya na habang naglalakbay yung mga Israelita ay may supply. Pero paano? Lakad ganun lang lakad. Di ba tayo pag hindi nagtatrabaho, nauubos ang kaban? Di ba? Naglalakad lang sila eh. Nauubos na yung supply nila. Nawawalan na sila ng pagkain. Di ba? So, anong papalit? Nung una, excited no? Excited kami, nakalaya na kami, tontuwa no? Pero nung nauubos na yung pagkain, ano kaya ang mangyayari? Parang sa atin ngayon no? Noong December, naku, ayan, tontuwa tayo kasi December 31 na, New Year na. Ngayon, tingnan ko nga yung mga mukha natin. Kaya sabi ko kanina, parang malungkot. Third week pa lang, lugi na. Ubus na agad wala pang 1.5 months. Mas mabilis yung proseso
proseso natin. Ano po? Sa kanila, 1 month sila nalungkot eh. Pero tayo, 3 weeks pa lang, mukhang malungkot na. Kaya hindi naman po. Smile! Kasi love tayo ng Lord, hindi niya tayo bababayaan. So yun nga, sabi nga niya, God uses the wilderness to shape our hearts. So yung mga struggle natin, mga daily struggle natin, ayan po ang nagpapakita kung paano tayo nagtitiwala. Last week, yun ang pinag-aralan natin, kung paano tayo magtitiwala sa Lord sa mga problemang ito. Ano po? At hanggang ngayon, iyon din po yung pag-uusapan natin. Kasi, nakita mo, grabe yung milagro ginawa ng Lord, no? Hindi basta-basta yung milagro na yon. Nagpadala siya ng balang, yung Red Sea, hinati niya para makadaan lang sila. Pero anong nangyari? Nagutom lang tayo. Nagutom lang. Na ano na kay Lord, ano? Hindi na nila nakita yung excitement nila na palitan ng overwhelming. Yung excitement nila ngayon nawala. Anong nangyari? Kasi nga nagugutom. So, tayo din, yung excitement natin, dapat nandun pa rin, ano? Kasi 2026 na, bago talaga, i-claim na natin po. So, sabi nga dyan, i-claim na natin na itong taon na to ay pagpapala pa mula sa Diyos sa akin. Ano po? Lagi natin yung i-claim. Sabi nga nung kanta natin kanina, napakaganda yung sa ligtas. Ano po? Pinapakita ng Lord kung gaano siya kabuti sa atin sa bawat araw. So, number 1, the wilderness can make you bitter or better. O, pipili lang daw. Lagi tayo may pagpipilian. Dahil lang, Lord, laging may binibigay sa ating chances and choices. So, nasa atin po ang pagpili. Lahat po ng bagay tayo ang may karapatang pumili. God testing in the wilderness. So, ang testing nga ng Lord, kung magiging bitter ka o better. Sino mga bitter last year? Wala. Amen? Praise God. Ba't walang bitter? Parang kanina lang may bitter agad eh. Binigyan ko siya ng gift. Kaya lang iniwan ako. Parang may narinig ako kanina. Pero sabi ko nga, dapat better pa rin. Kasi baka hindi siya yung binigay sa'yo ng Lord. Ano po? So, yung mga Israelite, inalis sila, miracles from miracles ang binigay sa kanila ng Lord. Hindi sila inabandon at hindi man lang siya iniwan. So, may verse ba yan? May verse. This, paki-slide. Yan. Sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung sa gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Ang ganda, no? Ang Lord talaga laging ligtas tayo. Ang Israelita, ginawa niyang ligtas. So, anong nangyari? Sa next, Yan, mula sa Elim, yan na tayo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng 2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto, nang sila'y dumating sa ilang nasin sa pagitan ng Elim at Sinai. O, yan yung sinasabi ko na almost 1.5 or 2 months kung susumahin daw, sabi ng mga month sa atin ngayon. So, ang nangyari, nung Exodus 16, 2 and 3 na po. Yan. Ang mga Israelita yung nagreklamo kina Moises at Aaron. So ayan, nagreklamo na sila. Kasi wala na silang pagkain, maubos na yung pagkain nila. And 3, sinabi nila, mabuti sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon makakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Ayan na! Mamamatay na sila sa gutom, di ba? Hindi na nila nakita yung milagro na ginawa ng Lord. Di ba yung una, binasa natin? Ulap at apoy. Di ba? So, napakalimutan na nila kung ano yung... Nung una po talaga sila yung... Humihingi sila ng talaga sa Lord deliverance. Siguro sa atin, yung mga prayer natin, yung niluluhod natin sa Lord, iniiyak natin mabuti. Pero nung binigay na sa atin ng Lord, bigyan mo lang ako ng magandang hanap buhay.
Promise. Diba? Lord, bigyan mo lang ako ng mabuti ng jowa. Promise. Pero, anyari sa atin, no? Sabi nga ng mga Israelita, ganun eh. Lord, umiiyak sila. Alisin mo po kami sa pagkaalipin. Pero nito, nagugutom. Acceptable naman. Kasi lahat naman talaga ng gutom, talagang magagalitin. Tama? Pag nagutom, mga away na. Bakit walang pagkain, no, mister? Pag walang nakakain si misis, di ba? Pag uwi. Normal naman, ano po. Kaya lang iba eh. Iba yung may tiwala sa Panginoon. At ito pa yung masakit. Ano po? Marami tayong biniblame. Pag nalulungkot na tayo at nagre-reklamo na tayo, naghahanap na tayo ng mabiblame. Kasi bakit mo pa kami dinala dyan? Diba? Bakit pa nga ba sila dinala ng Lord sa ilang? Bakit nga ba? Diba? Bakit ba sila pinalaya? Di ba kayo ang nag-pray? Diba minsan ganun tayo no? Pinag-pray natin, magkaroon ako ng anak. Tapos nung sumasakit na yung ulo ng anak, ganun po kasi sabi ko nga, pinag-pray ko naman, Lord, nabigyan mo ako ng anak. Binigyan niya ako ng anak. Kaya sabi ko nga, dapat pala specific, normal. Normal na anak, Lord, ay bigay mo sa akin. Kaya nung pangatlong anak ko po, naging specific na ako. Sabi ko, yung anak ko po, sana po makakatulong sa akin. Pero nung lumabas siya, na babae, yung si Yumi nga, sabi ko, hello, Lord, bakit babae? Sabi ko, makakatulong sa akin. Pagbubuhat, hindi ko naman akalain lalaki ng ganun yung anak ko, di ba? Talagang nabubuhat na si Jeboy. Talagang blessing. Sabi ko, hindi mo makikita yung blessing na pinag-pray mo, di ba? Kung hindi ka titingin doon sa talagang nais ng Lord para sa iyo. Pero kung nakita po natin na katulad ng mga Israelita na ito, nag-complain sila. Pwede naman silang magsabi sa Lord, mag-request, Lord, pwede bang bigyan mo kami ng pagkain, daily bread, diba? Pero hindi yan ang ginawa nila. Sinabihan nila yung mga leader nila. So tayo din po, ganun sa government, minsan ganun na rin tayo, Talagang galit na galit tayo sa mga leader na natin. Pero, dapat pa rin po natin silang ipag-pray. So sabi nga dyan, yung mga wilderness moment na to, doon makikita sa trials natin sa everyday kung magiging bitter ka or better. So bitter ka pa ba, kapatid? Sa dami ng magandang ginawa sa'yo ng Lord, dapat better na God's testing in the wilderness. When something goes wrong, lagi tayong naghahanap ng mag-blame. Tama? Minsan nga kahit nagsusorry na, Kaya nga sabi nga dapat pag nagsusorry ka, sorry na lang. Wala ka nang sasabihin na, kasi ikaw Sorry na, kasi ikaw ang ingay-ingay mo. Sorry na, kasi ikaw hindi ka nagbigay. Diba? Ganon. Kaya sabi daw po, pag magsusorry, sorry na. Sorry na, wala nang sasabihin pa na i-blame mo pa yung kapwa mo. Kasi yun naman talaga maganda Pag na-may tayo, wala na sa atin yung accountability. Gagaan na yung pakiramdam mo, pag naka-blame ka. Pero sabi nga dyan, bakit naging ganun? Bakit naging ganun yung ginawa nila? Pero dito, makikita natin kung paano sila naging, ingratitude. So, minsan, ingratitude ba tayo sa Lord? Amen, Aminin man natin o hindi. Minsan, hindi natin napapasalamatan ng Lord sa mga ginagawa nila sa buhay natin. So sabi nga dyan, hindi na natin nakikita yung promises. So sa verse 4, I will rain bread from heaven for you that I may test them. So yan po yung sinabi. Pauulanin ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Ito po ang nakita din natin dito na magandang ginawa ni Moses at ni Aaron. Talagang nilapit nila sa Lord yung hinaing, reklamo, hindi nga hinaing reklamo talaga At pambe-blame ng mga Israelita.
nilapit nila sa Lord. Yun ang maganda sa mga leader din na magiging leader. No po? At kahit tayo mga parents din, ilapit natin sa Lord lahat ng mga problems and bibigyan niya tayo. Makikita natin, sinagot sila ni Yahweh. Ang blessed nila, nasasagot sila ni Yahweh nang naririnig nila yung boses. Kaya minsan daw po, dinadala pala sa wilderness ng Lord, tayo, kaya minsan dinadala tayo sa wilderness para marinig natin yung boses ng Lord. Kasi sa dami na po ng ingay, hindi naman yung ingay na yan. Sa dami na po ng ingay sa paligid natin, sa dami na ng social media, ang dami natin pinagkakaabalahan, kaya minsan, narinig niyo pa ba ang boses ng Lord? Amen. Narinig niyo ba? Amen. Kaya minsan, wag po tayong magtataka kung may wilderness moment tayo. Kung may challenge na binibigay sa atin ng Lord. Bakit? Kasi pansinin niyo, kung saan matinding yung problema mo, doon mo lalapitan ng Lord at doon mo maririnig lahat ng sagot niya, Pero kapag masaya ka, nasa party ka, or basta marami kang kabisihan sa mundo, hindi mo siya maririnig. Kasi tama yung kanta natin kanina na kahit daw yung bulong ng Lord. Tama, Amen, Kahit bulong ng Lord, maririnig mo pag nandun ka sa wilderness moment na yun. Pag nandun ka sa challenging moments na yun. So, sabi nga dyan, I will rain bread from heaven for you. Napakabuti ng Lord. Kasi hindi lang niya bubusugin yung mga Israelita. Nagugutom kami Ang buti ng Lord, O sige, sabihin mo sa kanila, paulanin. Hindi niya sinabing, paulan talaga. Ano ba ang paulan? Siyempre, bumubuhos yun. Yun? Sobrang dami nun kung ulan. Imagine mo, kapapatahan ka sa ulo, ng mana. So, ito po ang mana ay yung bread na galing sa langit. Diba? Kasi galing sa langit na binibigay ng Lord. So, tapos sa gabi, ano sabi sa gabi? Meron ba sa gabi? Yun. Sa umaga ay mana. So, hindi niya pinapakita ng Lord sa atin na ibinibigay niya hindi lamang kung kailan natin gusto. Kung hindi, ibinibigay ng Lord sa atin yung hinihingi natin kung kailan natin kailangan. At alam ng Lord yan. Kasi kaya namang ibigay ng Lord yung 1 year supply. Diba? Pero sabi nga ang instruction ng Lord ay malinaw. Ano po yung instruction ng Lord sa kanila? Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Maghapon lang at araw-araw. So, yung ang instruction ng Lord, detailed naman talaga Pero minsan tayo lang ang hirap talaga umunawa. Kahit ako minsan, paano naman? Madali lang naman yung panuto. Pero bakit minsan parang hindi ko siya mag-gets? Kasi ayaw ng puso kong sundin yung panuto na yon. So minsan ganun po. Kaya change ng Lord yung mga hearts natin. So sabi dyan, gathered enough for today. Walang sobra, walang stock, walang storage, tsaka walang hoarding. Di ba tayo nagpapanig na? Tataas daw ang gasolina. O tataas daw ang gasol. 3 agad yung tangke ko. Papupunuan ko kasi parang sisingaw naman yun, di ba? So sabi nga dyan, kasi nasanay. Sa Egypto kasi, yung mga Israelita, kahit po sila alipin, ang pagkain naman nila doon ay bongga. Kung ano yung pagkain nila, may reserve pa sila. At may sistema siguro yung nila. Kaya sabi nila, kahit alipin sila doon, ay may security sila. Kaya ganun na lang sila nalungkot nung nagutom. Pero sa wilderness, binura ng Lord yung ganung system nila. Yung old system nila, yung kinasanayan nila, binubura ng Lord. So kaya po pala tayo ganun po, hinahanda talaga tayo ng Lord sa buhay natin. Hindi po pwede kung ano yung gusto mo. Ito na, ganito na lang.
Gusto ko manager agad. Hindi eh, di ba? Kaya may proseso, di ba? Para maintindihan mo yung workflow. Di po ba? So sabi nga dyan, hindi dahil masama yung preparation ng Lord nila doon sa Egypt, kundi dahil hindi maganda yung pinanggagalingan ng tiwala nila. So saan ba sila nagtitiwala nun? Sa kay Parao. Pero ang gusto ng Lord, hindi. Huwag kang magtiwala sa tao. Last week, yun po yung message ni Tatay Nilo. Yung magtiwala tayo sa Panginoon, anuman ang daanan ko. Red Sea man yan, dagat man yan, bundok man yan, desert man yan, I will trust in you, di ba? So sabi nga, 2026, dapat mag-trust pa rin tayo sa Lord. Na maganda yung ibibigay niya sa atin. Di ba? Chine-change ng Lord yung mga location natin. Minsan ay iba tayo talaga ng location. Minsan ay iba tayo ng path. Kasi gusto ng Lord na mabago yung puso at isipan natin. So, ang salitang mana, yun po yung mana, ang tawag doon sa tinapay, ay ang tanong, ay galing sa tanong na salitang manhu. So, ang Hebrew word daw po at meaning niyan is, what is this? Sa Tagalog, ano ito? What is this? Yon. Ibig sabihin, ano po ibig sabihin ng mana? Ibig sabihin, what is this? Ano ito? Nagtatanong sila kasi hindi nila alam. So, ibig sabihin, kinakain nila araw-araw yung bagay na hindi nila fully naiintindihan. At ito po ay hindi nila nakasanayang kainin. Hindi nila natitikman pa. Diba? So tayo po minsan may kinakain din tayo na ano to, what is this? Diba? Lalo na pagka sa mga pinupuntahan nating restaurant, ano po. So sila, binigyan sila ng Lord na hindi pa nila nakakain. Nakamangha-mangha, katulad ng awit natin kanina. Sobrang nakakamangha ang Lord. No? Kasi ang binigay niya, hindi yung gusto na yan. Bigyan mo kami ng tinapay. Bigyan ka agad ng Spanish bread. Kasi yun ang kilala ko eh. Sorry. Laking ano pa yun, Spanish bread lang. Hindi pa. Pandemunggo. Yun lang po yung alam ko eh. Pandemunggo, yan. Hindi ganon eh. Ang binigay sa kanila ng Lord ay yan. Mana. Mana po ang tawag doon sa tinapay na iyon. So, hindi sinusukat. Sabi nga dyan, kung yung faith muna, bago nila na-explain, bago in-explain kung ano yun. Kasi, alam mo yun, yung binuhos muna ng Lord, binigay muna ng Lord, na hindi mo alam kung ano to. Pero tayo, hindi tayo kakain, ano? Hindi yan, hindi ko kakainin yan. Hindi mo sinasabi ko ano yung laman yan. Kasi baka may papakainin mo na ako ng mga exotic, eh ayaw ko. Pero, ang Lord, hindi ganun. Papakainin ka ng sa kailangan mo. Kasi yan daw po ay, ang tawag dyan, masustansya. Yan, napakasustansya niyan. So, ano nga ba yung nagkukulang sa atin ngayon? Meron ba kulang sa atin? Kulang pa lang. Maraming kulang. Marami talagang kulang, di ba? Kasi marami tayong goal. Marami tayong gustong marating. Bata pa ako, gusto ko pa makapunta ng ano bang bansa. Bata pa ako, gusto ko pa makapagpundar ng mas magandang sasakyan. Di ba? Eh, pag matanda naman, pag matanda na ako, gusto ko na mamuhay na, nakahiga na. Oo. Ayan. Matanda naman ako, gusto ko naman wag na mag-maintenance. Ano po? So, sabi nga dyan, hindi dahil sinusukat ng Lord kung gaano sila kagaling, kundi kung kanino sila umaasa. Bawal silang mag-ipon nun. Nung panahon na yan, bawal kong mag-ipon. Pero ngayon, pwede tayong mag-ipon. Pero yung sinabi sa kanila, pagkain na yan, bawal nilang i-imbak. Bakit? Dahil kapag may magsobra ka, madali kang magtiwala sa hawak mo kaysa sa Diyos na nagbibigay nito. Minsan hindi, marami na akong pera. Kampante na hindi natatawag sa Lord. Diba? Kaya po ganun yung ayaw ng Lord. Kaya gusto niya mag-ipon ka huwag ka mag-ipon ng mana kasi nabubulok to. Nagkakaroon ng worm sa yan. Next. Dahil tayo po, sabi nga dyan, bakit yun? Mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkain, pinupulot nila. Ito'y parang
buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa kulot. O yun. Yun daw po, inano na niya, dinescribe na po sa verse na yan kung ano yung mana. So, binasa siya sa pulot. Sino kaya yung baker ni Lord sa heaven? Pero mo pagbaba, tinapay na agad, no? Ang hamang-hamang ka talagang Lord. Sabi nga, kaya siya hindi pwedeng ipunin kasi mabubulok siya. Pupuntahan ng worms, di po ba? Kaya dapat daw po araw-araw lang. Ganun din naman yung sinasabi sa atin, yung sa New Testament, di ba? Man does not live by bread alone. Diba? Kundi sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Lord. So, in connection din po iyan, na give us today our daily bread. Yun din pa yun, na ang gustong sabihin din ng Lord sa atin dyan, na hindi lamang siya magbibigay ng tinapay sa atin araw-araw, sapat na. Dapat yung word niya, araw-araw din, meron tayo. Kinakain po natin everyday, daily, yung salita niya. May nga po nung una, nung hindi pa ako nag-sermon, kasi pag ganito po pala, mag-aaral ka talaga ng mag-aaral ng Biblia. Nung una talaga, nung hindi ako mahilig magbasa ng Bible, nakaka-boring talaga siya, tapos yung makakatulugan mo. Pero once pala, na talagang dinanamnam mo siya, malalasahan mo siya. At ang lasa po talaga niya, literally, ay bitter and sweet. Kasi alam mo bakit bitter? Minsan kasi masakit. Tapos napaka-sweet niya, kapag nanamnam mo siya ng maigi. Lalo na yung mga promises po niya, napaka-sweet talaga na pag kinakain natin yung mga word of God. So, ang pagkain ay provision. Ang salita ng Diyos ay assurance. Kaya minsan, hindi sinasagot ng Lord agad lahat ng mga hinihingi natin, hindi niya kayang ibigay. Diba? Kundi dahil hindi rin madamot ang Lord. Amen Di madamot ang Lord kasi baka gusto natin, diba, yung pagka-parents natin, gusto ko po nanay, ganito. Pero ang nanay, ang hiningi lang, tinapay. Bibigyan ko pang palaman, bibigyan ko pang inumin, Pero ang Lord, di ba, nung nanghingi sila ng tinapay at meat, yun lang din talaga binigay. Tubig at Pero sa atin may gulay, ganyan. Pero sabi nga ang Lord, hindi siya madamot. Bakit? Hindi dahil wala siyang kakayanan, di ba? Kundi may tinuturo lang po ang Lord sa mga sa mga Israelita. So sa atin din po, pag may mga prayer tayo na hindi rin pinagkakaloob ng Lord, minsan napakatagal po. Pero kasi mayroong tinuturo. Baka sabihin mo sa kapatid mo, baka may tinuturo lang sa iyo Lord, kaya hanggang ngayon wala pa siya. Diba? Baka kaya hanggang ngayon di pa binibigay. Baka kaya hanggang ngayon, wala pang work, Kasi may tinuturo ang Lord sa puso mo. Na ang tunay na security, hindi sa ipon, hindi sa plano, hindi sa control, kundi na kanino po? Nasa Lord araw-araw. Enough for today, grace for today, at kalakasan po ngayon, araw-araw. So, ang Lord nagbigay siya ng mana araw-araw para ma-form po yung faith natin. So, kaya minsan, hindi tayo pinayayaman, Amen? Kaya pala hanggang ganito lang ako, Hindi talaga ako mayaman. Kasi nga, nais ng Lord na meron siyang gusto para sa atin, Kaya minsan, hindi niya binibigay yung lahat, yung sobra. Kasi para magkaroon pa rin tayo ng trust sa Kanya at tiwala. Kasi kung nasa iyo na ang lahat, diba? Baka hindi mo na siya lapitan. So, bumabang wala ng faith mo. Minsan, nagkakaroon kasi ng self-righteousness ng tao. Kaya hindi nalalapit sa Lord. So, sabi nga dyan, yung mga Israelita, hindi na nila nakikita yung Ehipto. Yung katawan nila, malayo na sa bansang Ehipto, pero yung puso at isipan nila nandun pa rin sa bansa na iniwan nila. So, minsan daw po, nasa 2026 na tayo, nandun pa rin yung puso at isip natin sa 2025. Dapat ganun,
Dapat hindi ganun. So, sabi nga dyan, yung slavery kasi, yun talaga yung nagturo sa kanila para mag-alala. Ano po? So, sa wilderness, sinabi ng Lord dyan na, sinabi doon na bibigyan niya ng supply, pero limited lang, one day at a time, di ba? Para makita natin yung provision at yung encountered natin sa Lord daily. Kasi gusto ng Lord na mag-provide siya sa atin. Yan. God provides in the wilderness. Yun. So, kaya pala, hindi niya binukso. Kumbaga, everyday, nagbibigay siya. God provides in the wilderness manna for Israel. Sa Exodus 16:5-11, yan po yung sinasabi sa atin, na tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulitin at ihahanda. So, everyday, isa lang ang kukunin nila hanggang sa maghapon ng pagkain nila. Yung kaya lang nilang kainin hanggang sa maghapon. Tapos, sa Saturday, magdodoble sila kasi ang Sunday is rest. Para saan? Para sa atin ngayon, ang Sunday, ay hindi paghahanap buhay. So, sabi diyan, ang ano ng Lord, ang instruction ng Lord sa atin is exactly what you needed. Ano po? Hindi po nila ini-expect yun, At hindi rin yun ang hinihingi nila. Pero ang gusto i-provide ng Lord sa atin is yung daily manna and quail. So, ano po yung result niyan? Sa Exodus 16:20, some of them paid no attention to Moses. They kept part of 16:20. Exodus 16:20. Ay, wala. Sige, ito na lang. The result was immediate. Some of them paid no attention to Moses. They kept part of it until morning, but it was full of maggots and began to smell. So, yung iba daw po, hindi nila, kumuha sila ng sobra. Nag-hoard sila. Ay, hindi. Isisecure ko na to. Para sa pamilya ko to. Nanay at tatay, itatago ko na to para sa anak ko. Pero hindi. Anong nangyari? Nabulok lang din. Kasi hindi sumunod Sabi nga ng Lord, di ba? Magtiwala ka sa lahat ng sasabihin ko. Tayo kasi, di ba? Hindi, mauubusan na kami. Di ba? Sa mga ayuda, mauna-unahan talaga. Kahit naman lahat mabibigyan na. Pero ang tao talaga, kasi nature natin yun Hindi, kasi survival di ba? Pero ang gustong sa atin ng Lord na yun nga, na tayo ay magtiwala sa Kanya. So, number 3, the wilderness was a place for God dependence. So, dapat daw po, tayo ay nagdidepende sa Lord. Daily manna teaches us daily dependence, di ba? Tinuturo sa atin na yung faithfulness natin sa Lord makita araw-araw. Sabi nga sa Matthew 6:11, sabi doon yung, give us today our daily bread. So, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. So, in connection pa rin, every day, bigyan mo kami ng pagkain. Hindi sinabing weekly, hindi sinabing long time guarantee, hindi rin, ang sinabi lang ng Lord, just enough for today. So, si Jesus din po ang bread of life. So, kaya po tayo, nanditong lahat ngayon, dahil sa kaligtasan din na binigay sa atin ni Jesus. So, siya ang talagang bread. Kung yung manna po ay pinapakita sa atin ng Lord na bakit kaya yung pinaulan niya, Depende namang ipadala niya sa mga anghel, Pero ang ganda ng konsepto ng Lord. So, yung ikaw ang kukuha. Hindi rin ang Lord, hindi niya tayo ginagawang, hindi kanya kinukonsinte na, hindi, ikaw na lang, iaabot ko na lang sa'yo. Hindi, gusto ng Lord, meron ka rin gagawin. Bibigyan kita ng pagkain, sumunod ka, at meron kang gagawin. Mamulot ka. Diba? Kung hindi ka mamulot, may kakainin ba siya?
Di ba wala? So, dapat mamulot ka. So, sabi nga sa Lamentations 3:22-23, kahit na nawalan sila ng tiwala sa Lord, ay nandun pa rin ang mercy ng Lord every morning. Di ba? Ito ay bago araw-araw. Ayun. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Habagan mo'y walang kapantay. So kahit na gano'n ang ginagawa ng mga Israelitas, pinakita pa rin ng Lord kung gaano niya kamahal. So sa atin din po gano'n ngayon. Na lahat po tayo, walang pinipili ang Lord. Lahat po tayo bibigyan niya ng mana one day at a time. Diba? Para magkaroon ng, makikita natin yung makikita natin dyan yung timing and purpose. Diba? Yung God's timing, binibigay niya sa oras na talagang kailangan natin. Kasi ang sabi, mana sa umaga, tinapay sa umaga, ano sa gabi? Karne. At yun ay yung quail. Pugo, di po ba? So, sabi nga niyan, yun daw po ay nourishment sa mga malnourished na kaluluwa. So, ang Lord po, ang pagbabasa din natin ng Bible, kung minsan namamalnourished na, hindi nyo napapansin na namamalnourished na yung ating mga spiritual life. Kumusta na ba? Baka malnourished na po. Pakainin na natin ang mga daily bread. So, sabi nga, hindi lang every Sunday, ano po, men? Hindi po every Sunday tayo magbabasa ng Bible. Minsan nga, di ba, hindi na natin nababasa, dito na lang no? Sabi po, everyday po. So, in-encourage ko po kayo na magbasa. So, ito yung kwento ng mga Israelita na magpatuloy sa journey nila para sa Promised Land. At tayo pong lahat, ito ang kwento natin na magpatuloy ngayong taon. Ano po? Sabi nga, hindi naman madali. Walang madali sa paglilingkod sa Lord. Amen? Walang madali. Pero dapat mag-focus tayo sa Lord. Hindi dun sa problema na meron ka ngayon. Kasi pag tinanggal mo yung focus mo sa Lord, mawawala ka at magsisimula kang malubog sa wilderness na meron ka, di ba? Huwag po nating madirect yung mga puso natin at isipan natin sa kung ano man po meron tayong challenge ngayon taon. Ano po? Dapat po, i-focus natin na mag-trust tayo sa Lord at makita natin yung blessings niya sa atin everyday. So sabi nga dyan, yung comfort na binigay sa kanila ng Lord, hindi nila nakikita. So kung minsan napipil natin na empty tayo and weak, kung nadi-discourage tayo, minsan nakaka-discourage talaga yun, no? Everyday, minsan may taong makaka-discourage tayo. Pero sabi nga dyan, ang Lord lagi kang palalakasin. Ano po? So, pamagitan minsan ng mga Bible verse na mag-i-speak sa'yo. Kaya po sinabi, magbasa tayo daily para lumakas tayo. Para lumakas yung spiritual mo. Kasi pag hindi ka po talaga nakakapagbasa, mawawala ka, manghihina ka. At minsan, pag mahina ka, lalo na yung nalulungkot ka, magbasa ka lang ng isang verse. Ano po? Gagaan mo yung pakiramdam mo. Minsan naman po, yung mga kaibigan mo na biglang dadating sa'yo, at kakausapin ka, encourage ka. Minsan naman po sa mga provision na binibigay niya. At minsan po sa mga tao talaga na yung mga hindi natin ini-expect. Kasi alam ng Lord kung kailan mo ito kailangan. So ngayon po, hindi lang naman ito dahil ngayon ang mensahe na-meet sa morning, heavenly nourishment, mana, at yung divine glory ng Lord, yun yung mararamdaman nila. So sabi nga din, ito yung natatransform sa kanila. Kasi nanonori sila, hindi na sila nagugutom, nawawala yung pagreklamo. Ano po? Pero sabi nga din, kailangan mo pa rin sumunod sa Lord. Hindi po pwede na masusunod yung gusto mo. Ang tinuturo kasi sa kanila ng Lord is yung magtiwala at magdepende sa Lord. So, tayo pong lahat ngayon, dapat din po tayo na magtiwala at dumepende sa Lord. So, minsan kasi, bakit ganon? Bakit ganon, ano? Minsan tayo kasi dumedepende tayo sa tao.
Ano po, yun nga yung anchor natin. Katulad nga nung narinig ko sa kanya, dumidepende siya sa mga anak niya. Eh paano kung magkasakit yung anak niya na yun? Dahil hindi na siya mabibigyan ng gamot. Hindi na siya mabibigyan ng maintenance niya, di ba? So dapat nakadepende yung pagtitiwala natin sa Lord. Katulad ng mga bata, di ba? Di ba yung mga anak natin, manghihingi ng pera, manghihingi ng damit, gusto ko tatay, ganito, gusto ko ng bagong gadget, di ba? Pero, di naman sila sumusunod sa rules. Bibigyan mo ba? Dapat hindi. Kasi hindi naman sila sumusunod sa rules, di ba? Yun yung nagiging problema. Hindi sumusunod sa rules, pero inaalaw ng mga parents. Kaya nagkakaroon ng problema. No? Pero ang Lord, hindi ganon. Kung hindi ka sumusunod sa rules, di ba? Meron consequence. Meron pong consequence lahat ng bagay kung hindi mo susundin. Pero ang Lord ay may chances palagi sa atin. May mercy and grace. Hindi dahil sa kung ano yung kakayanan mo, kundi yung grace ng Lord sa atin, binibigay niya araw-araw. At lahat po tayo binibiyayaan niya pare-parehas. Makikita niyo po, pare-parehas yung bigay nila. Lahat sila, quail egg and manna yung kinakain. Galing, no? Dapat ganun din ngayon, no? Na, pare-pares tayo ng kinakain. Hindi yung iba, lang, pandesal, tapos yung iba, tasty bread. Diba? Ang Lord, hindi. Lahat tayo, i-bless niya. Lahat tayo pare-parehas ng blessing na ibibigay niya. So, ang wilderness, hindi siya setback. Minsan kasi naisip ng mga Israelites na malungkot. Kasi, di ba, parang di ba, mahirap. Kasi nga, ang temptasyon nandoon. So, si Jesus din po, dinala siya sa wilderness nung tinempt siya ng 40 days, So, makikita natin na ang wilderness talaga, it's a testing. So, kung nasa wilderness po tayo moment ngayon, it's a testing po sa atin ng Lord din. Kung ano nga ba yung gusto mong lesson, ano yung lesson na nakuha mo sa wilderness season mo. Bakit natuto ka bang magtiwala sa Lord? So, number 6, the wilderness prepares us for the next season. Sa Isaiah 43:19, just like, sabi nga dyan, yung kahit anong training, kahit anong preparation mo, pero ang strongest warrior daw ay makikita kung ang pinagdaanan nila ay matindi. So, kaway-kaway sa mga dumaan sa yung mga may edad na daw, madami ng pinagdaan ng hirap. Madami ng pinagdaan ng wilderness, pero wala pa yan sa kalingking ng mga Israelita. Yung wilderness moment nila ay inabot sila inabot sila ng 40 years. So, sabi nga dyan, yung wilderness natin ay hindi nawi-wasted. So, dapat daw po, enjoyin natin kung ano yung mga moments na meron tayo. Kasi, tandaan po natin, ito yung lagi po tayo, ang buhay natin, dadaan talaga tayo. Ngayong taon, tanggapin na natin na may parating sa ating mga problema, di ba? May dadating sa ating challenges. Pero ito lamang po ang gusto ng Lord sa ating ngayon. Dahil dun sa wilderness moment na kinaharap ng mga Israelita, na tayo din, bibigyan tayo ng Lord kung dinala mga Israelita sa wilderness at kung dinala tayo ng Lord sa wilderness moment natin, gagawa din ng Lord ng exit. Tutulungan niya tayo na makita ang daan palabas. Huwag kang mananatili sa wilderness. So sabi nga dyan, it's your choice. Kaya nga ito, pinag-aaralan natin para matuto tayo na tanggapin yung pag-ibig at mercy sa atin ng Lord. I-enjoy po natin yung presensya ng Lord na binibigay niya sa ating lahat. So, stay surrendered, stay steady, and stay moving. Yung promised land, baka sakali mapuntahan ng mga Israelita. So, baka din sa atin, mapuntahan din natin yung magandang buhay at yung eternal life kung magpapatuloy tayo. So, sino may gustong makarating sa langit?
Amen. Lahat po tayo, ano po. So, kaya dapat po, sa Deuteronomy 8:2-3, remember, this para ma-excite tayo ulit. Alalahanin po natin. So, kapag nalulungkot na tayo, palagi nating alalahanin yung mga miracles na ginawa sa atin ng Lord. Dapat daw po lagi nating nare-remember yung mga promises niya sa atin. Dapat lagi nating nare-remember kung paano niya tayo inalis sa mga problema natin na yon. Kaya kakayanin. Amen. Kakayanin po ngayon 2026. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala ng Lord. So, ngayon po, imbes na tanungin natin ng Lord kung bakit, Lord, ba't ba ako nandito ngayon? Lord, ba't ba ako nandito sa ganitong sitwasyon? Lord, bakit ba ito yung binigay mo sa akin? Lord, bakit ba ganito ang buhay ko? Lord, bakit ito ako ngayon? Dapat ganito na ako, di ba? Dapat na din ako, CEO, di ba? Pero bakit nandito pa rin ako sa mababang pwesto? So instead daw na magtanong tayo sa Lord kung bakit ka nandiyan sa ganung sitwasyon, embrace mo yung journey mo, kausapin mo ang Lord ngayon, and talk to Him kung ano nga ba talaga yung nais niya sasabihin para sa ating lahat. Dahil tayo po, lahat po tayo mayroong nais makita ang Lord sa buhay natin. So gusto niya na yung mission natin, araw-araw nakikita. So over and over, aalis na sila sa wilderness na yon. So 40 years, 40 times 40. 40 times din po na nakita ng Lord ang kabutihan niya. So makikita natin yan, amazing talaga. Diba? Paikot-ikot lang sila pero hindi sila minsan man pinabayaan ng Lord. May liwanag, meron silang tanglaw na apoy sa gabi para hindi sila pupuntahan ng mga wild animals. At sa umaga po ay ulap, diba? Na magkakanlong sa kanila sa kainitan. Napakabuti ng Lord. And every day, kaya lang nga po, ito nga lang, 40 years din po na ang pinakain nila ay mana. At saka yung quail. At tubig. So, kahit po pumunta sila sa desert, gumagawa ang Lord ng milagro para magkaroon sila ng inumin. So, napakabuti ng Lord. 40 years sila na nagpaikot-ikot. Sana po hindi natin abutin yung 40 years na paikot-ikot, no? Tulungan na po natin ang mga sarili natin na ngayong taon po ay talagang magkaroon tayo ng deeper relationship sa Lord. So, sabi nga diyan, kailangan natin magtiwala at sumunod sa Kanya para hindi rin natin abutin, hindi din mangyari sa atin yung paikot-ikot. Diba? Kasi ayaw mo sumunod eh. Kaya pala ayaw tayong tanggalin ng Lord sa sitwasyon natin na yon. Kasi wala ka pang lesson na natututunan. So, sa akin nga po, sabi ko nga, Lord, sige, tinanggap, nung nagkaroon nga po ko ng anak namin na special, sabi ko, ito pala, may naisituro sa akin ng Lord. So, napakarami ng tinuro niya sa akin. So, napakaraming blessing po sa challenge na yun. So, ngayong umaga pong ito, nais ko lamang po na makita natin ulit yung kabutihan ng Lord sa mabuhay natin. At yung destination mo ngayon yan sabi mo sa tabi mo, di pa yan yun, kapatid. Di pa yan ang final destination mo. Marami pa kayong pupuntahan. Marami pang ulap. Marami pa kayong kampo na pupuntahan. Ano po? So, yung mga wilderness moments po natin, kung ngayon po, nandoon tayo, ay sana sama-sama tayong makarating. At ito po ang susunod nating pag-uusapan sa next week. So, balik kayo next week, ha? Amen? Kasi yan po yung pag-uusapan natin. At yan ang malaking tanong. Makakarating kaya sila sa promised land? Tayo sana makarating din sa heaven. Pero yun ang malaking tanong para sa next week. Kung makakarating sila sa promised land. So, tayo pong lahat ay tumayo. At nais ko po na manalangin po tayo muna. So, ipag-pray po muna natin yung ating mga sarili na hindi sinadya kung bakit nandito ka ngayon. Hindi sinadya kung bakit nandito ka ngayon. So,
Kung nandito man po tayo sa wilderness moment natin, imagine yourself in the wilderness. Gusto ko pong marinig nyo yung na-experience ng mga Israelita sa wilderness. Close our eyes and let us all pray na kung nasa moment man po tayo ngayon ng wilderness moment natin, surrender natin sa Lord kung ano yung nais niyang ituro niya sa ating lahat. Kung ito ay wilderness ng financial struggle, wilderness ng broken relationship, wilderness ng pagkalayo sa iyo, Lord. It's your time. Nahawakan natin ang kamay ng Lord. Inaabot niya ngayon yung kamay mo. Inaabot ka ng Lord. Hindi ka nag-iisa. You're not alone in the wilderness. Hallelujah, Father God. Thank you for the wilderness. Thank you, Panginoon, sa mga wilderness moment ng bawat isa sa aming Panginoon. Sa patuloy na pagkabay mo sa amin. Panginoon, alam po namin na marami kaming kakaharapin ni 2026. Tulungan mo po kaming lahat, Panginoon, na matuto na magtiwala sa iyong lubusan. Dumepende sa iyo, O Lord God, at manatili sa presensya mo. Panginoon, wag nawa namin makita ang dala ng kalungkutan ng wilderness nito. Ang dala ng paghihirap sa mga puso namin, Panginoon, kundi makita namin kung paano mo kami i-lift, kung paano mo kami samahan, at kung paano mo kami exit sa mga sitwasyon nito, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na huwag mag-overthink yung mga fears namin, yung mga anxieties namin, Panginoon, sinusurrender namin sa iyo. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang aming taon na ito sa Lord. Maraming salamat po sa pagpapahayag mo ngayong, Panginoon, na hindi kami nag-iisa sa mga wilderness moments sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng aming mga pangangailangan, hindi man namin ito makita, O Lord God, dahil ang nakikita namin ay yung nais namin, yung kagustuhan namin para sa amin. Pero pinakikita mo, O Lord, kung paano yung grace mo sa bawat isa sa amin, yung mercy mo, yung patuloy na pag-ibig na binibigay mo, Panginoon.